sila'y duha ka anak, duha ka babae. Taas-taas gini siya magsuno sa ilang lumala ni maong kalimutan sa progress no. I-graduate sila sa since 2013. So current subsistence assignment, family is a GET program, young couples program coordinator. So atong pag-atong speaker for today, Brad Gerald P. Doctor. Maayong hapon sa tanan. Good afternoon. Ito ang magpapadami sa atin dito sa Central Week. And makilala tayo. Ako pala si Bro Gerard. Maayong hapon, Bro Ulo. Ano siya? Lloyds. Ang nickname ni Sis anong tawag dito? Makabago. Gen Z. So, pinangalan tayo noong 1980s pa or 70s. Diba? But anyway, I'm Gerard Bactura. Saan ka lang ba ako? 42 years old. Mukha lang akong bata, pero ito ang hindi. Laki, Manila, so Tagalog po ako. So, or English, Tagalog, yung mga konting Bisaya na ito. Pagpasensya niyo na ako ang grammar o punto. I-correct mo na lang ako kung balik. And then of course, syempre, the community, the purpose for this community, ang include sa akin is Live for Christ. So way back in year 2000, I entered YFC Maritina. And in 2005, I crossed over to Singles for Christ. Doon kami nagkakilala ng Bro JM, yung nagigitara dito. Nang mahihayin pang pumunta. Pero singing doon na. Nanalo na doon. Champion ba na sila sa singing contest sa Singles for Christ. Kasi actually, yung asawa niya ngayon, sila yung partner doon sa singing contest. Pero hindi pa sila mag-boyfriend ng Gigi. Control the community, they don't. But anyway, and then, kinasal ako with sister in 2013. We are blessed with 2 daughters. Kaya walang magmana na ako ang kagwapuhan. Pero maganda ko ang akong dalawang babae. Gwapa naman natin, ba? Kasi, anong sabi dito sa talk number 1? God's love. Diba ang sabi, you are created in His image and likeness. Speaking ba kung pangit ang Panginoon? Wala naman. Wala tayo kung maganda at guwapo. Amen? So, ang talk number 2, in-introduce na ito ang who is Jesus Christ. So, nandito tayo ngayon dahil tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. God loves us first. And for that love, God gave us His Son, Jesus Christ. Diba? And then, in-introduce sa atin si Kristo para uli natin ma-embrace ang pagmamahal ng Panginoon through Jesus Christ. All we need to do is repent and have faith. So this time around, we call ourselves as Christians, but the problem is, we just call ourselves as Christians. Meron pa rin tayong lacking doon sa concern natin sa tinatawag natin bilang sa Kristiyano. We call ourselves as Christians, but Christian means literally followers of Christ. But being followers of Christ, hindi yung dalawang
Hindi ganun kadali. That's why we put God loves first in our mind and let Jesus Christ enter into our hearts. And to become followers of Christ, we need the guidance and the power of the Holy Spirit. Ito ang matutunan natin dito sa Kabuuang Christian Life Program. God's love, who is Jesus Christ, and the Holy Spirit. Palagi natin ginagawa yun. So, yun ang ganyan lang. So, the Christian idea is loving God and neighbor. We cannot just say, mahal ko ang Panginoon. Oo, madali lang sabihin, mahal ko ang Panginoon. Pero, ang neighbor, 50-50. Pero hindi natin pwede sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin mahal ang ang kapitbahay. So, this is what Christian ideas is. And this is what our talk right now. Talk number 4. Now, high-tech chicken again. I'm on group, Gerard Cultura. Naghalang ko yung buhok. So, naghalang ng bata, at nagtiguang yun. Okay. Ano mo pilin? Ayan, so nagdaghan na ta. Diba? Okay, syempre, ito man ang gusto natin matutunan. Christian ideal. Loving God and neighbor. Ibig sabihin, kung mahal natin ang Panginoon, dapat mahal din natin ang kanyang mga nilikha. So, bigyan ko tayo konting activity. What would a Christian do? So, kung naalala niyo nung naabutan niyo ba yung WWJD? Naabutan niyo bro? Ha? Ano ibig sabihin WWJD? Oh, yun. What would Jesus do? So, kung naabutan niyo yung nagkalat, nagsilipan na kasi noong panahon yung WWJD dito na natawag dito din, yung rubber dito, yung basta, yung rubber na nandito sa wristband or something. Ayan, what would Jesus do? So, gano'n lang palagi yun ang ano natin. So, this time around, what would a Christian do? So, magbigay ako ng konting scenario lang. For example, nasa maging ako? Dito lang? Dito lang, kasi alam ko dito lang sa mga. So, mag-tricycle pa kayo palabas. Magkano tricycle? G's. O, sige. Tapos, sasakay kayo ng jeep. Papunta dyan. 13. Tapos, tricycle na saan? So, pila na tanan. G's, 23. Tapos, another G's na saan? Sige. For example, pagsakay nyo na ng jeep, papunta dito, kapag mga na 13 ang pamasahe. Pero, nagbayad ka 20. Sinuklihan ka ng senior citizen discount. Magkano ang discount sa 13? Sa 30. So, 10 na lang pamasahe. Sinuklihan ka ng G's. Ngayon, bilang isang Kristiyano, anong gagawin mo? Kung sa GMRC pa, madali lang. Pero huwag ka mag-good natin. Diba? Isa ko. Mag-senior at tingin sa akin ni mamang driver. Diba? So what would a Christian do? Isasawalin mo ba? Or iisipin mo na lang, blessing yun. Siyempre, ibabalik natin. That's what we a Christian do. Ibabalik natin. Pero sa panahon ngayon, maski 3 peso, pagdatamot talaga natin. Diba? Iso na doon ang panahon ngayon. Kung asa ka makatipid, dito ka. Diba? Ngayon, another scenario. Saan ka nagtatrabaho? Bro, downtown? Lana. O sige, trabaho sa may lana. Tapos kunwari, may budget ka sa isang araw, gastos mo sa pamasahe, pagkain, merienda, and so on and so forth. 150 pesos. Okay, 150 pesos. Ngayon, nag-birthday ang office mate mo, co-worker mo.
Pag birthday niya, hindi ka ngayon nakagastos ng pang-lunch. Di ba? So, nakasaving ka na yun. Pag saving mo, paglabas mo ng office, may nakita ka ngayon ng nilin mo sa iyong ang. What would a Christian do? May savings ka. Pinakain ka ng office mate mo. So, ibig sabihin, uy, may savings ako. Pero may dumating na nanlilimos mag-ina na alam mong gutom na. Hatagan na mo or dili? So, kasi mas mayaman pa to sa ako Di ba? Yung mga nanlilimos sa kalsada, mas mayaman pa sila sa tuwa. Kasi kung kukumpin mo, 5. Sa 25, ilan yun? Diba? So, mas mataas pa sila sa minimum wage earner. But the thing is, we're going to ask ourselves, what would a Christian do? So, tingin natin, it's so good. Mahirap maging Kristiyano. Mahirap maging followers ni Christ. But then again, I reminded you, God loves us first. Diba? If you want to enter Jesus Christ into your hearts, you need to repent and have faith. And we call ourselves as Christian, again, anong kailangan natin? It is the guidance and the power of the Holy Spirit that will move us forward to become followers of Christ and become holy. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang dream ng Panginoon sa buwan, to become holy like His Son, Jesus Christ. Kaya nga niyang pinadala ang anak niya para makita natin kung paano ang mabuhay ng isang anak ng Panginoon through His Son, Jesus Christ. What would a Christian do? He should. But then again, being followers of Christ is not perfect. Even our priests are not perfect. Even us here, we are not perfect. We are bound to sin, but again, we need to be reminded that God called us by name. We embrace His Son, Jesus Christ. We saw it, but through the power of the Holy Spirit, God will prepare the way for me. So loving God and loving neighbor form the inseparable core of Christian life. We cannot just love God, but we cannot love His people. Kaya nga ang simbahan natin is pro-poor. Diba? Nandito tayo ngayon, may trabaho tayo, kasi gusto natin mabuhay na maayos yung pamilya natin. Kasi nung bata tayo, naka-experience ng toyo o kasi lang. Isip, di ba? So, nung bata ka, pag ako nagkaasawa, pag ako tingin na ako pa paano sa pamilya ko, sa mga anak ko, yung magtoyo o asin. Di ba? Pasok talaga sa utak natin. But then again, that is your excess baggage. Magdadamot ako kasi lahat ng kikitain ko sa ako anak at sa ako ang pamilya. Hindi ko magpautang sa ako ang mga mag-anak, sa ako ang mga ipsuon. Hindi ko i-share ang blessing sa akong pamilya, sa ako ang mga parents. Okay? Nung bata ko, ayoko na ma-experience ng anak ko na mag-asin o toyo. So you bring that anger, you bring that hurt hanggang sa tumanda ka. Up until now, maybe, nandun pa rin yung hurt na yun. Nandun pa rin yung excess baggage mo. But then again, we cannot just say, we love God without loving our neighbor. So, ita-isip natin, how can we love God totally? And what is this Christian idea and what it means to be a Christian? Ano nga bang ibig sabihin ng isang Kristiyano? Being a Christian, first and foremost, is followers of Christ. And how can we become followers of Christ? Loving God is our highest ideal.
How can we love God? The first is this, galing sa Mark chapter 12, verse 30. Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your, and with all your strength. That is how we love God. Pero hindi pa yan tapos. Kasi may kadugtong pa. Loving God with all your heart. Andun din yan. Sige lang. Balikan natin. Ang susunod niyan is, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. You should love your neighbor as you love yourself. That is the second part of our talk today. So this time around, i-dissect natin itong verse na to. We should love God with all our heart. So, when we say loving God with all our heart, it means our heart is the seat of intelligence. Kaya nga di ba sinasabi na ang babae kasi kung ano ang kabig ng dibdib, yun na ang desisyon nila. Pero ang lalaki, delay. Pag-isipin mo na bago mag-desisyon. Those are two conflicting, but doing it together will form a perfect decision that God wants us to do. So, of course, loving God with all our heart. Heart means it is the seat of intelligence and decision. The symbol of the core of who the man is. I will tell you who you are. Tell me what is the condition of your heart right now. Kung ang condition ng heart mo is puro anger, kung ang condition ng heart mo is puro hatred, kung ang condition ng heart mo is puro masasama, kasi atakuhan ka sa puso. But loving God with all our heart, it means that we should give our heart, give our whole self. It is the seat of intelligence. Kung anong condition ng heart mo, yun ang nagiging decision mo. So when we say we love God with all our heart, it means the inner you, yung pinaka-core value mo is nakafocus sa Panginoon. Let's just make it simple wherein we came from different upbringing. Iba-iba tayong klaseng pinalaki ng atuang mga magulang. Merong isulod sa sako, merong hindi kilala ang nanay nila, merong hindi kilala ang tatay nila, merong lumaki sa lolo at lola, merong namang lumaki dahil sa peers, sa mga barkada. Habang lumalaki tayo, doon nabinyagan tayo bilang isang Katoliko, pero we just being a Catholic by name lang. Tinatawag lang dahil kailangan sa resume or biodata religion, Catholic, Roman Catholic. It's just mere, parang lumalabas sa atin, it's just mere a religious system lang tayo. But when we say we are Catholic, there are deeper meaning of that. And dito sa Christian Life Program, though we call ourselves as Christian, but we do not know what it means to be a Christian. And this time around, ita-dissect natin to, di ba? Should love God with all our heart. I know, mahirap i-explain kung ando ang kondisyon ng heart mo. But then it is between you and our God. So ano ba ginagawa natin dito sa Christian Life Program before we start? We pray. Diba? We pray with songs. And then before we have our discussion group sharing, ano ginagawa natin? We pray again.